DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong Pasko hanggang dumating ang 2026. Proud member of ALC Group of Companies. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Magandang umaga Pilipinas, narito na ang tamang balita sa mga oras na ito. Pinasalamatan ni House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang hakbang ng Land Transportation Office o LTO matapos ipatupad ang pagbabawal sa mga e-trike sa mga major highways sa Metro Manila. Nabatid na sinimula na kahapon ng LTO katuwang ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mahigpit na implementasyon para sa kaayusan at kaligtasan sa kalsada ng mamamayan, partikular ng mga motorista. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Danny De Guzman, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang lahat ng opinyon at pananaw ng susunod na programa ay galing sa mga host, anchors at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWIZ News, Aliw Channel 23 at Aliw Broadcasting Corporation. Mga isyung ligat ay pag-uusapan, bibigyan daan, mga karapatang dapat ipaglaban, sasagutin ang katanungan ng mga taong naghahanap ng katarungan. Dito sa programa, Laban para sa Karapatan, kasama si Attorney Lorna Capunan. Laban para sa Karapatan! Lahat, Attorney Lorna Patao Capunan po with my co-host, Jimmy Regalari. Our first show for 2026. First show for 2026. Dito sa Laban para sa Karapatan. Usapan natin kung ano yung hinaharap at yung nakaraan. Oo nga. And of course, when we're talking about assessment of the past and looking forward to the future, syempre ang pinaka-credible natin, yung guest natin ngayon. Our guest today is none other than a former COMELEC commissioner and also former delegate to the Constitutional Convention. At he is involved. Involved siya sa mga NGOs ngayon that's doing reforms, no? Constitutionalist. Oo, lalong-lalo na yung mga questioning the constitutionality of provisions at saka yung accountability ng gobyerno natin. I'm very honored to have with us one of my favorite classmates at broadcasting pa siya from, I think, Zambales, Nung nasa Taipei, actually nasa Taipei ako, tinawagan ko to, sabi ko, pwede bang mag-guest ka dito? Sabi niya, of course, my classmate, sabi niya. So, we're very pleased to have with us via Zoom to start our New Year's ride dito sa Laban para sa Karapatan, Commissioner Rene Sarmiento. Good morning, Rene. Good morning, Lors, and good morning, Jimmy. I'm honored and pleased to be part of your program this morning. Maraming salamat. Maraming salamat din. At ikaw ang unang guest namin for 2026. Okay, sa malaking karangalan po to be the first guest for the year 2026. Kasi syempre, sabi nga nila, ang 2026 is credibility building. And what best way to start our credibility by having a very interesting and credible guest. How do you describe the year of the horse? This is the year of the fire horse, hindi lang horse, the year of the fire horse. Okay. So yung year of the fire horse, sabi nga nila, maraming mangyayari ngayon. Hindi lang yun, masusunog lahat. No? Everybody wants immediate action like the horse, no? Racing fast into the future. But before we start on the future,
Commissioner Rene, how did you view the past, 2025? The past, well, one important thing, Lawrence and Jimmy, we have such a word like kairos. Kairos means it's a Greek concept of time, meaning opportune time, significant time, a divine moment. So para sa akin, viewing the past through the lens of kairos, the Greek concept of time, which means opportune time, divine time, significant time, God's way of speaking to us. There were plus and minus developments from the past, from 2025, Lords. It was for our country a year of crisis and opportunity, a year of being and young. So we can draw many lessons from the year 2025 for 2026. So I do it, well, positively through the lens of this, what I say, kairos, opportune time or significant time. Biblically, ibig sabihin po, God is speaking to us through events, intervening, interrupting our way of life. Maganda yun, ano? Paki-spelling nga kasi mahirap kami mag-spelling. Yeah. Sa mga The word kasi is marami kairos, nakikinig sa atin, Lord. ano, pati yung our diaspora abroad, no, our OFWs. Hindi lang tayo pang Pilipinas, no, maraming international na nakikinig. Baka gusto mong spelling yan, ano? Opo, ang spelling po, Lorna and Jimmy, is K-A-I-R-O-S, kairos. Kairos. The opposite is chronos. Oh. C-H-O-N-O-S, which means chronological, time measured in terms of seconds, in terms of hours, in terms of years. But kairos is more of opportune time or significant time. God's way of speaking to all of us. And sa assessment mo rin, no? Did God speak to us in a clear message, or did God send confused signals? Kasi nakita naman natin yung social mobility, no? Merong mga negative, may positive, merong pro, merong against. We did not speak as one nation, ano? Yes, that's correct, Lawrence. There was division in our country last 2025. But there were signs of God speaking to us through events, through the floods and through the people's participation in all these events, including the multi-sectoral participation or engagement in the affairs of the nation. So, anong ibig sabihin po dito, Lawrence? Studying the Word of God through the Bible, there were so many events. And through these events, God spoke through His people. Ganun din po sa atin ngayon, if we're sensitive enough, discerning enough, malalaman natin na magsasalita siya, nagpaparamdam siya, at dapat makinig po tayo. At anong gagawin po natin. Ang galing, ano? Parang ano nga, Ka Jimmy, no? Sabi mo nga, kasi si Ka Jimmy, matagal ng political analyst, tsaka people organizer, no? Ano ba ang sentiment talaga ng mga tao natin, Ka Jimmy? Hindi mo naman kailangan basahin na eh. Di ba? Makikita mo yung mga data will speak for itself eh. Ang target ng 2026 is only 3.5 o 3.8% growth rate. Ngayon lang nagkaroon ng ganyang kababang growth rate target, no? Pinakamababang naalala ko, 5.5 eh. Pero kung That's why, kung tutusin natin, following up ni Kajib, may mga scholars tayo, concerned citizens, that suggesting how to fix the broken system, the possible way out of the crisis. Dahil nasa crisis po tayo. At ang sabi ng isang manunulat sa Philippine Daily Inquirer, si Silito Abito, well, talamak ang corruption, it's a broken system, and you have to do something about it. Yeah, pero rin eh. Kung i-analyze since 2001, no, year after year, yung mga manifestation, yung mga nagpapakita ng crisis na problema, pare-pareho eh. It boils down to sa economic base. Biro mo kung ilan, mag-100 taon, 1901, o panahon ng Amerikano, 1905, 1909, hindi na ko correct. Bakit?
Well, historically, because we have, ang sabi nga nila, an elite system na walang pandama sa ating maliliit. So sila-sila lang, tayo-tayo system. And if we reduce this into practical and political terms, we have the dynasties controlling economic and political power. We have a bastardized party list system. So ito po yung mga contributory factors, and we have monopolies in the economic system. Ilan lang po humahawak ng ating ekonomiya, pangkabuhayan. So ito po yung iilan na talagang kumokontrol sa ating pambansang ekonomiya at politika at naghihirap ang ating taong bayan. Ang tanong ko, Commissioner, bakit hindi nakokorek ang isang problema na halos 100 taon na at perning pinag-uusapan sa tuwing eleksyon, tuwing magpapalit ng mga taong magpapatakbo, pag mag-a-appoint ng kung sino man o mag-i-elect ng kung sino mga hawak ng gobyerno, hindi naman nagbabago yung kondisyon. Pero bakit hindi matumbok nung solusyon yung kondisyon na yan? Bakit? Alam mo ka, Jimmy, Lawrence, maraming may alam kung ano yung susi sa mga problema, how to address. Maraming mga suggestions as a matter of fact. Kaya lang, nagbibingi-bingihan. Ang sabi nga, power corrupts absolutely. The lust for greed and political power and possessions nandun. I'm sure these are well-educated. Baybayin po natin ang Kongreso. Sino po mga nakaupo? May mga pinag-aralan po yan. May mga abogado dyan, ekonomista, etc. Pero po nagbubulag-bulagan in the light of this, the privileges that they enjoy. Hindi kaya yung naggugobyerno pareho rin nung kung sino yung mahawak ng kapangyarihan pang ekonomiya. Kasi andyan yung problema. Halimbawa, bigas. Di ba? Paulit-ulit yung problema na yan. Ang problema, walang mapagtamnan. Di ba? Walang mapagtamnan ng lupa, kaya kukonti ang ani. Dahil konti ang ani, 118 million na ang kumakain. Mag-i-import. At ilang daan taon na tayong kumakain ng kanin. Bakit hindi mabigyan ng palagay ko, maski na yung anak kong grade 2, alam yung problema Alam mo, Jimmy, totoo po yan. Noong 1970s, pinag-uusapan po natin yan Yung pong sigaw ng mga kabataan noong pa man sa mga kalsada, sa mga eskwelahan ang ugat ng ating mga problema. Pero bakit pabalik-balik ang mga problemang ito? Yung dati mga nasa kalsada ngayon, nasa pwesto na po sila, namumuno po sila Di ba? Marami na sa kanila Di ba? Yung mga reformist, makakalang pa ng pwesto, umalis na, etc. Ang sa tingin ko, may problema talaga in terms of governance, in terms of education ng ating mga tao kung bakit. Even, of course, include the electoral system, the electoral process. Ito yung mga ugat po ng ating mga problema po Kung siseryosohin po ang ating saligang batas at isama natin yung claro and recto, the best amendment to the Constitution is actually amendment of our lives. Yung pagwawa ng ating karakter na kailangan po talaga. Sabi nga nung anak ko, crisis after crisis. Sabi ko sa kanya, yan din ang sinabi ko nung kasing edad mo ko Parang lagi ko nga sinasabi dito rin si Kajimi dati angry young man Ngayon, angry old man. Pero angry pa rin. I guess yun ang feeling natin sa generation natin. Alam mo, classmate ko to Class 78 pa kami. Product kami ng Diliman Commune. And for Rene, it led to his trying to reform the system through our electoral process sa COMELEC, And not only that, he was honored to be a delegate to the Constitutional Convention. Pero, Rene, naging COMELEC commissioner ka, tsaka naging delegate ka sa Constitutional Convention. Lahat na ata nagawa mo, pero ganun pa rin tayo, I guess you cannot legislate character. You cannot legislate moral values. Classmate, ang dami magandang provision sa ating saligang batas. Napakarami po. Baybayin mo po all the articles pointing to the common good, to just and humane society, pero kulang po sa implementation.
Kulang na kulang po. Baka kulang po ng political will. So I think ang panawagan po ay ang more political will, more implementation, and more for all of us citizens participation in the affairs of our country. Alam mo, sabi nga nila, since we're talking about Kairos and Chronos, Confucius naman. Confucius naman tayo. Sabi ng, hindi ko alam kung si Confucius to, pero sabi nga, there is Chinese wisdom in saying, if you cannot teach old dogs new tricks, just change the dogs. Hindi ba ganon? Ito sinasabi natin, yung mga leaders natin, puro recycle dyan eh. Either second, third generation, as you said, the system of political dynasties, no? Pero, why can't we get out of that? Attorney, yung changing of the dogs, lahat na yata ng breed of dogs na ilagay na dyan sa pamahalaan na yan. Hindi na nga dogs eh, nag-hybrid na nga. We don't have dogs anymore. We have wolves. Oh, yeah. We have, di ba? Nag-morph na sila into something more fierce. But siguro ngayon ang panawagan for the newer generation. No? We've seen it. We've seen it in, if I may mention, Joy Belmonte who has been a guest here in our show several times. No, we've seen it in the pronouncements of Vico. Yung mga talagang those who want to break away from the, although political dynasties yan, nagbe-break away sila with moral values. No, ang question lang bakit meron isang leviste na trying to be a knight in shining armor, a superstar trying to be the principal actor in this movie called Corruption, Anti-Corruption, lumalabas naman na billionaire at 21 yan dahil sa solar energy legislation ng kanyang nanay, no? Yan ang turo ng mga magulang. Di ba yung tatay, napakatapang, nakabaril ng tao yun, di ba? No, that's why. Yung nanay naman, superstar sa Kanya nga, Senado. siguro, what also is a reminder to all of us, citizens, is let us also be mindful of who we think are speaking to the truth. Those who claim to speak to the truth are still claiming to speak to their own power. Palagay mo ba it will take more than 2 generations? Wala na tayo dito, Rene. Pagpalit ng, baka we will not see change in our lifetime. Vico at Sito, nabanggit po yung dalawa. I think it's also obligation or part to affirm, no, yung mga leadership nila, yung qualities nila, their kind, yung uri na dapat dumami, we keep on affirming their kind of leadership. At ito po yung Kairos moment sa ating bansa, no? These are significant time opportune time to affirm this young blood and to recognize new blood who can lead our country. Correct. And we can also see the old generation leading. No, I've seen several of your YouTube pronouncements with Justice Tony Carpio. No, ano ba yung mga movements ngayon? Kasi ang problema, everybody wants to reform. So sa dami ng mga reform movements, hindi nagkakaisa. May kanya-kanyang agenda, no? And there was an attempt, there was an attempt to come out with a unity ticket na hindi naman nagkatotoo, no? Kasi leadership issue na naman yan, ano? Within the movements. Rene? Well, may mga grupo talagang sumusulpot and then handling different issues. Yung grupo ni Justice Carpe, yung issue against the China's incursion sa West Philippine Sea. Nandiyan po yung grupo na questioning yung impeachment proceedings. Na maraming grupong sumusulpot, Lawrence. Well, we welcome all this mushrooming of organizations. Kaya lang po, sana may common unity po ang mga grupong ito, magkaisa po, para po mas malakas ang boses kung mas malaki, marami, at nagkakaisa po sila. So I think we need one person or 2 persons who can unify all these different groups. After all, ang ating haligang batas encourages people's organizations, their participation in our democratic way of life. Itong isang provision na hindi na pagtutunan ng pansin.
ng taong bayan ay papel sa takbo ng demokrasya sa ating bansa. Tama. Ka Jimmy. Ngayon ang tingin ko one administration after another, pare-pareho yung ini-implement ng mga patakaran, no? At pare-pareho yung programa. Wala pa ako nakitang kakaiba eh. So ang punto, since 1901 up to now, hindi nagbabago yung direksyon ay ang base ng lahat ng problemang nararanasan, be it cultural, be it political, ay yung economic system. At saka yung ekonomiya na to na nagpapahirap to each his own, tapos kanya-kanyang gulangan, kanya-kanyang nakawan. Yun yung problema, ang liit-liit nung natitirang pie, share ng multitudes, kumpara dun sa napakalaking share na nakukuha ng 1% to 20% of the population. So, paano mo isosolve yung ganyang problema, Commissioner? Alam mo, Jimmy and Doors, nag-attempt na po ang ating bansa through the Constitutional Commission of 1986. Yes. After the People Power Revolt, nagkaroon po ng isang saligang bansa addressing those concerns, Jimmy. The tragedy is that until now, yung social justice provisions in the constitutions, many of them are not being implemented. The provision on political dynasty, the provision on party list has been corrupted, no? Ang dami mga provision to address all those concerns raised by Jimmy. But the Constitution is not being implemented. There are demands for it to be changed. Pero ang dami pang pagbabago na dapat susundin po Mismo accountability on public officers. Yung provisions on impeachment, hindi po nasusunod. So, ibig sabihin, nandyan ang susi, nandyan ang solusyon, hindi po ginagawa, hindi po sinusunod. Yun nga ang problema, Commissioner. Halimbawa, nationalist provision, paulit-ulit ako rin sa programang to of the Constitution. Bakit walang enabling laws? Anti-dynasty provision of the Constitution. Bakit walang enabling laws? Nababasa naman niya lahat ng mga congressman at senador sumumpa sa saligang batas yan nang kunin nila ang tungkulin ng paggawa ng pagbabago sa pamamagitan ng patakaran at batas. Bakit hanggang ngayon itong mga importanteng probisyon ng ating saligang batas ay parang hindi binabasa nitong mga nasa Kongreso? Anong tingin mo dapat gawin natin sa Kongreso para isulong yung mga importanteng probisyon na ito na nakasaad na dyan sa saligang batas? Jimmy, Lors, yan po ay nababasa naman nila. As a matter of fact, after the ratification of the Constitution, yung first Congress, may panukala na po to implement this anti-dynasty provision. And thereafter, hanggang ngayon, may mga bagong panukala. Kaya lang po, sila po ay nagdingihan, hindi po tinutupad ang kanilang mga pangako, sinumpaan. May isang petition. Alam naman natin na yung sagot dyan, alam naman natin ang sagot dyan, Jimmy. Bakit hindi tinutupad? Because they will not legislate against their own self-interest. Ganun lang yun, di ba? Rene? Meron bang dynasty? Well, first of all, we know that Congress and the Senate. Ano pwedeng gawin? Sumumpa sa saligang batas lahat yan. Wala, let's not blame. Dapat tignan natin ang mga sarili natin. Tayong mga botante. Sino may kasalanan? Bakit yung mga ini-elect natin puro gonggong, puro walang alam, puro self-interest, puro pretending to understand the Constitution to act for the people's interest? Who elected them there? Tayo rin, kasi we blame them, but we should blame ourselves, our own electorate, hindi ba? Sino ba ang sabi nila, kasi even the church, kung minsan ang church double standard, sasabihin ng church, tanggapin niyo na kung merong bibigay na 1,000 or 5,000 per family, tanggapin niyo na. Pero iba ang iboto nyo. That's a double standard, no? Dapat meron tayong moral clarity. Babalik na naman tayo sa education, values education, voters education. How is that done, Rene?
How can we be more mindful of Yeah. educating our voters? Lord, sa Jimmy, yung voters education po ay hindi po systematic sa ating bansa. Ito po ay sumusulpot lang kung may halalan. Natatandaan ko po, nung ako po ay nakaupo sa Constitutional Commission, nung malakas ang siligang batas, nag-propose po ako sa isang resolution na voters education should start sa elementary level. Correct. No? Kasi ito po ginagawa sa ibang bansa po eh. Ibang bansa, bata pa, tinuturuan na po eh. Kaya lang ito po hindi po na-approve no, sa Constitutional Commission. Now, I see the wisdom, no, ako po ay umupo. Kasi in other countries, may voters education is starting elementary level. At sa Thailand, for instance, may voters academy sila na ongoing for public official. At hindi po ito humihinto. It is a continuing voters education. Ang ating commission po, Commission on Elections, ito po ay hindi po systematic organized, hindi po planado mabuti, pasulpot-sulpot lang. Sana po bigyan ng malaking budget po ang voters education. At kung pwede po, ang DepEd magtulungan with the CHED para po sa musmus na edad ay natuturuan na ng kanilang rights and responsibilities as voters. Tama. Saka dapat alam ng mga bata kung ano yung yung mga katiwaliang ginagawa sa gobyerno na nakakaapekto doon sa buhay niya mismo bilang bata. Kaya napakahalaga ng curriculum sa ating educational system. Napilit na dinidikta yung curriculum, hindi nakakatulong sa pagbabago. Educational system yan, part ng kultura yan. So dapat yung mga bata mismo nagki-criticize doon sa mga magulang nila pag nakita nilang corrupt, di ba? Hindi ba nalaman natin as we travel to other countries, no? And we can see the discipline, no? Especially in Japan. Sa Japan ata, and correct me if I'm wrong, Rene, no? Sa Japan, sa early stages, wala silang academic grades. Wala silang mga academic subjects. Ang tinuturo sa kanila values, no? So you can see in TV sa mga Netflix shows, tinuturuan sila paano nagwawalis sila sa classroom, nagwawash sila ng kanilang snack yung mga dishes nila pang snack, no? They're shown how to fall in line and all that. It's a sense of discipline, ano? Yung mga kasi nasa hindi lang constitution yan, nasa 10 commandments natin yan eh. Thou shalt not steal. 'Di ba? Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Thou honor thy mother and thy father, mga ganyan. What is moral should also be taught kasi what is moral is legal and what is legal is moral. So, pero bago rin natin. Sometimes ang problema yung mga bata, natututo sila ng tama sa eskwelahan. Pagdating naman nila sa bahay, yung parents naman nila, ang nagka-counter education, na nakikita nila, thou shalt not, respect human dignity, respect for human dignity. Nakikita nila yung tatay nila na binubugbog ang nanay nila. So, akala nila, okay naman pala yung mambugbog. So, dapat meron ring together with education of our children, we should educate the parents. How do we do that, Rene? Alam mo, Lors, Jimmy, may isang provision na neglected, overlooked sa ating saligang batas. The Article on Education. Section 3, Paragraph 2. Ano pang nakalagay doon? Ano nakalagay? That part of our curriculum should be the study of the lives of our national heroes. Oh. Number 2, ethical and moral values. Obligations of citizenship should be taught in schools. We should be given the highest budgetary allotment ng ating pamahalaan. So ito po, hindi po binibigyan ng masyadong halaga po ng ating pahamalaan. But if given importance, masusunod natin yung ginagawa sa Hapon. Ako po I am confirming of sinabi ni classmate na bata pa lang, wala pa mga academic subjects all about values, all about character development ang tinuturo sa kanila. So, sana po ito po ay mabigyan ng atensyon. At this article in education
na napakahalaga. For instance, yung sinulat ni Abito, Fixing the Broken System, yung sinulat ni Stanislao about a possible way out of the crisis, they're focusing on education, on values. A very important component ng pagbabago ng ating bansa. Wow, ang galing. Umiinit ng discussion natin, ano? Ka-Jimmy, break muna tayo. Ang ating oras sa kasalukuyan ay alas 11:31 ng umaga at nandito tayo sa DWIZ. Laban para sa karapatan. Continue Laban ng station para sa ID. karapatan. That time check was brought to you by mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Tikman ang mga natatanging putahe ng Bacolod na tsak na mapapabalik ka sa sobrang sarap. Una na dyan ang chicken inasal, ang tanyag na inihaw na manok ng Bacolod. Binabad sa espesyal na timpla ng kalamansi, suka, bawang at atsuete. Pagkatapos ay inihaw sa uling for more tasty and savorable experience. Sunod dyan ang piyaya, isang matamis na flatbread na puno ng muscovado sugar. Perfect bilang merienda o pangpasalubong. Ang kansi naman ay isang mainit na sabaw na combination ng bulalo at sinigang, gamit ang batuan bilang pampaasim at karaniwang may laman ng baka at bone marrow. Ang KBL naman o kadyos, baboy at langka, isang tradisyonal na ulam na may pigeon peas, baboy at langka na may natatanging asim mula sa batuan fruit. At ang huli ay ang Napoleones, isang masarap na pastry na may manipis na mga layer ng dough at matamis na custard filling, pinatungan ng sugar glaze para sa dagdag na tamis. Kaya't wag nang palampasin pa na matikman ang mga natatanging putahe ng Bacolod. Kaya't tara na at lasapin ang mga ito sa inyong susunod na food adventure. At yan ang ating highly recommended. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi Sa buong bayan, Ronda Pilipinas. pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. WIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa mga oras na ito. Naglabas na ng schedule ng mga gawain ng Quiapo Church para sa pagdiriwang ng taunang kapistahan ng Itim na Nazareno. Ayon sa simbahan, magkakaroon ng iba't ibang aktibidad kabilang ang barangay visitation mula kahapon Enero 2 hanggang 6, mga misa, pagbabasbas sa mga replika ng Nazareno at estandarte at ang pabihi sa Poong Jesus Nazareno sa Enero 7. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Danny De Guzman, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sama-sama sa arena. Arena Plus. Laban para sa karapatan. Kasama si Attorney Lorna Capunan. Laban para sa karapatan. Balik po tayo dito sa Laban para sa Karapatan. Attorney Lorna Patao Capunan with my co-host ka Jimmy Regalario and our very distinguished guest, Commissioner Rene Sarmiento. Rene, as we went into the break, pinag-usapan natin ang values education. Okay. At na-mention mo nga, maganda yung mention mo na sa Thailand there is an institute not only for educating voters but leaders. A continuing education for leaders. Dapat ba palitan na natin ang constitution natin sa qualification of our leaders, no? Kasi sa qualification natin ng mga leaders natin wala namang kailangan read and write lang classmate, able to read and write lang di ba? Walang mas matindi pa yung qualification ng isang pulis kasi kailangan college graduate ata pag tumakbo ka kailangan read and write lang, ano? What do you think? Ako po, classmate, sumasang-ayon po sa suggestion mo. It's only a minor amendment, no, na dapat sa tingin ko bigyan ng halaga. Hindi able to read and write for president, vice presidents, for senators and congressmen, and even local government officials. Pero for Constitutional Commission, for judges, for justices, more than able to read and write po ang nilalagay po Oo. So bakit exempted ang president, ang vice president, senators and congressmen? I think napapanahon na ipasok po yan. But that was already suggested, classmate at Kajimi, sa CONCON 1986. May nag-suwestiyon na why not provide for education qualifications. Pero po sa botohan po natalo po yan dahil sabi nila anti-democratic ang provision na yan. But history shows us na kung able to read and write, walang pupunta ng isang bansa. Nakakaawa naman. Oo, tama ka. Kung there are certain qualifications nga, kagaya ng judiciary, kailangan practice of law or service in judiciary. Pero bakit nga ang highest official natin, our president, vice president, our senate and congressman, walang educational qualification? Bakit ganun? Pangalawa, dapat, hindi ba before kasi family law rin ang practice ko, no, among others, bago ka mag-asawa, before the church marries you, dapat meron silang required sa mga prospective bride and groom na seminar. Di ba? Merong binibigay seminar ng church para maintindihan mo your obligations as a husband, wife, a father, and the importance of a strong family. May requirement yan na dapat mag-undergo ka dyan ng seminar na yan. And that is just raising a family. What about leading a nation? What about raising a nation? Bakit walang ganun na pre-qualification bago ka tumakbo as candidate or bago ka kasi pag nanalo ka na, bago ka mag-oath of office, dapat meron kang obligatory seminar on accountability, pwede bang gawin yon? Sana may ganun. Pwedeng gawin yun na classmate. Sa COMELEC, at the COMELEC level, before the wag na lang sa Constitution kasi amendment of the Constitution, sabi nila will open the door to whatever, change of government, term limits, mga ganyan, extension of term limits. Yun na lang as a COMELEC commissioner, no? Pwede bang lagay dyan as among the rules, before a candidate can take his oath of office and assume his position, he is required an obligatory something seminar. Pwede ba yun? Classmate, yan po ay isa magandang requirement po because nasa omnibus election po natin po yan In the Constitution, COMELEC has 9 powers. But sa omnibus election ko, 13. 13 powers in Fong, and one of them is voters' education.
So dapat i-require na magkaroon ng pag-aaral ang mga kandidato as part of the voters' education, a matter of implementing what is provided in the law under the Omnibus Election Code. Yan lang po kailangan po natin. So sana po dipdipin ito ng ating kasalukuyang namumuno sa COMELEC, ang Chairman at Commissioners, at ang Education Department ng ating Commission on Elections. Ang galing, ano? Triangular yung ano niyan yung duty and projection Una, yung estado, no, yung gobyerno. Ano ba yung programa mo? Ano yung nakikita mong mga problema, di ba? Na dapat i-address. So, kailangan mo ng programa dyan after nung summing up o assessment. O pagkatapos nun, yung role ng educational system at nung home, nung bahay. Closer to the mic. At pangatlo, yung simbahan. Dahil napakalaki ng impluensya ng simbahan sa ating kultura. Ano yung pwedeng gawin ng tatlong institusyon na yan upang maiangat yung pag-unawa ng ating mga kababayan sa kahalagahan ng tamang kultura o tamang kaisipan. So, anong masasabi mo ron, Commissioner? At tingin ko, Jimmy, classmate, magkaroon ng joint manifesto ang simbahan, ang ating mga educators, mga schools, Catholic and Catholic, on the importance of voters' education, no? Malayo pa ang halalan, dapat pinag-aaralan na po issues, qualifications, etc., etc. Kahit na po ang history, alam po ang history po ay binigyan ng less importance po Anong sabi ni Churchill? All the lessons on governance, statecraft, are found in history. Why Rome failed, why republics failed, they collapsed because of corruption, internal corruption and social decay. So kung bibigyan ng importansya ang edukasyon sa pamagitan ng boses na nagkakaisa ng simbahan, ng media, ng mga educators, napakalaking bagay po. The truth is, Lord, ang ginagawa niyo po ay napakalaking bagay, no? Yung programa niyo is all about education po and challenging every Filipino citizen to be involved in the affairs of the country. Correct. Ang galing, yung kahalagahan ba ng kultura, yun yung mas concern ako Kumpleto yan And ang importanteng nahuhubog dyan sa kaisipan, kung meron talagang interconcerted effort na mag-develop ng isang abanting kultura, ay yung political beliefs. Ano ba yung tamang paniniwala sa politika? At yung politika ba, hiwalay yan doon sa pagpapaunlad ng ekonomiya, di ba? Kung ito, naiintindihan ng tao at nandiyan sa umpisa pa lang, grade 1 hanggang sa buong elementarya, hanggang sa high school, college, merong parte dyan na naghuhubog ng isang magandang abanting kultura. Palagay ko malaki ang maitutulong nito sa pag-unlad ng ating bayan Alam mo, Jimmy, ako po ay sumasang-ayon sa sinasabi mo. Dahil basahin natin ang talambuhay ni Alexander the Great. 13 years old, ang kanyang teacher, professor, mentor, si Aristotle. And he was taught, don't destroy cultures of people you have conquered. That's why he preserved the cultures. Hindi niya sinira. Then natuto siya, bata pa siya, na igalang yung kultura ng ibang bansa. That's why may tinatawag Hellenization po ng civilization. Because of Alexander the Great, taught and mentored by Aristotle. Kaya ang edukasyon po ay napakahalaga po talaga sa isang tao sa ating bansa. At sana po kalimutan ng ating mga namamahala. Alam mo, maganda yung point ninyong dalawa. Kasi dati, nung bata pa tayo, di ba nag-aral tayo ng current events, merong Department of Education, Culture and Sports. Education, correct. Culture and Sports. Mamaya tinanggal yung sports, ginawang Sports Commission. Pagkatapos nun, tinanggal yung culture. Wala naman Department of Culture. Naging Department of Education na lang. So ang tanong ko, saan pumunta yung culture part? No? Because I sat in the board of the Cultural Center. Hirap kami mag-raise ng funds for cultural shows. Di ba? Ngayon nakikita natin ang katatapos lang ng ASEAN Games, no? Ang gagaling ng mga gold medalist natin.
Bakit walang government support for sports? Sa China, maliit pa lang, gymnast ka na. Kanya lahat ng mga medalya napapanalunan ng mga ibang bansa. A sense of Where pride. did we get that? Because if you have a Department of Culture, gawin natin Department of Sports or Ministry of Sports, you will develop a sense of nationalism, a sense of your tradition, a sense of your history, a sense of your culture. Ngayon, mga kabataan, alam nila lahat ng K-pop, ng Netflix, alam nila ng Korean telenovela. Meron bang P-pop? Meron ba tayong P-pop? K-pop, I understand when I was still in the Cultural Center Board, the government spends for movies. That's why if you notice, lahat ng Korean movies, may kumakain ng kimchi, may umiinom ng soju, pumupunta sa Jeju Island because they develop through their movies love for everything Korean. Dito, ang daming Korean restaurants na ngayon. Sa ibang bansa, ang daming Korean food. Meron bang Filipino restaurant? Sa Taipei, kagagaling ko ng Taipei, walang Filipino restaurant doon. Miski na gusto mong kumain na ng adobo, wala kang mapupuntahan. Why is it that government has no sense of culture? And associated with that is, Cultural program. hindi lang yan, meron pa tayong historical revisionism, no? Gusto nating palitan ang history natin. In connection with that, our current leadership, BBM, I think we should credit him. Personally, I think we should credit him with trying to change the legacy of the past. What do you think? Yeah, I think maganda po yan classmate at Jimmy, no? Yung layunin ng ating Pangulo, he should leave an important legacy ng iba naman ngayon, pagbabago. And sana po dahan-dahan gawin niya po yan. At yan po expectation ng taong bayan sa kanya. Na iba naman ang Marcos ngayon. So sana po that will be his legacy for all of us as a people. Dapat may Pero Lord, yes. pero tama po kayo na yung edukasyon talaga. Balikan natin yung buhay ni Rizal, ni Mabini, ng ating Bayani. Maliit pa sila, tinuturuan na sila ng kanilang mga nanay at ng kanilang mga tatay. That's why, nung lumaki sila, yung pagmamahal sa bayan ay nasa puso nila. Yung nationalism mo nandun. Kasi bata pa sila, tinuturuan na sila. Tinanggal nga ang history sa UP Ginawang elective Di ba, Ka-Jimmy? Ka-Jimmy, ikaw? Hindi, kailangan talaga yung yung komprehensibo bang pagtingin dun sa politika saka dun sa kultura. Paano ginagamit yung politika ng tama nang naaayon dun sa pag-unlad ng bansa, ng bayan. Tapos, nakapatong turo sa ating ekonomiya na alam naman ng lahat na napaka uneven, na ang laki-laki ng porsyento ng kakaunting tao na nakukuha rin sa economic benefits at napakalaki ng porsyento ng taong nasa ibaba. Because of that, ang process ng kanyang kultura, survival. Yung bang, pag yung taong mahalal, nakakuha ng pagkakataong magpayaman sa nakaw, magnanakaw yan dahil nakakatakot maghirap Diba? Nakikita niya yun. In the same manner, na yung mayayaman ng talaga, gusto nilang ma-fortify yung kanilang kanilang niche dun sa society na mayaman at may political and economic power. So, hanggat hindi inaayos yung yan, ang tingin ko matagal, no? It will take another century. At sa ilang panghalala ng pagkakagastusan at wala namang patutunguhan. Anong tingin mo, Commissioner? Alam mo, tama po kayo, Ka-Jimmy, yung edukasyon at kultura. That's why the last department that was relinquished by the American government was a Department of Education. Kasi alam nila, napakahalaga ng edukasyon. That's why the best and the brightest of the Filipino minds pinadala sa Estados Unidos po to be educated. Ibig sabihin, napakahalaga ng edukasyon. At yung sinasabi ni Classmate Lawrence na
Korean, may pagmamasko ng bayan, that is soft power. That is not military power, but that is soft power that is so important, no? Na nagpapalakas ng isang bansa. So sana pong iluklok sa ating mga Department of Education, SHED, ay yung may a sense of nationalism at may a sense of history of our people. Atin, di ba? Hindi Yeah. kagaya nito ni Duterte. Tubig lang naman daw yung West Philippines, bigay mo na. Okay. Maganda yung bringing back love of country. In fact, nagtataka tayong mga Pinoy, paano nanalong isang kagaya ng Trump, no? Isang Trump. Pati mga Pinoy sa US, no, binoto si Trump, no? Ngayon nagtataka sila. Bakit ka nagtataka? May Duterte ka naman din sa Pilipinas. Hindi, that's what I'm saying because si Trump ran on magma, yung Make America Great Again. Diba? Yun ang kanyang mantra, yun ang kanyang political agenda. Make America Great Again. Sa naniwala ang mga taong Amerikano because they were losing their jobs to immigrants. They were losing their jobs to China factories. They were losing their jobs to imports from abroad, from Europe, etc. Nung sinabi ni Trump, let's make America great again. Well, they didn't realize the downfall was it affected them as well. Mga immigrant natin doon, mga Pero alam mo, OFWs. if you're an American, tama yung policy. At if you're a Filipino, na ganyan ang policy ng gobyerno, tama. Yung No, pero- Filipino first. Pero mali rin because you cannot. Ang problema dyan, okay, like for instance, I also came from San Francisco, no? Ang problema dyan, yung Make America Great Again, yung policy of dapat more forward-looking. Kagaya ng Canada. Canada will binanya ang goods from Canada, binanya ang goods from China. Anong nangyari? Mas mahal ngayon kasi hindi makapasok ang mga foreign goods. So mas mahal ngayon ang cost of living sa Amerika because what I'm saying is dapat talaga merong economic policy. Ganito yan. Tama ka, Yung Jimmy. protectionism policy, ang pinoproteksyonan mo, yung sarili mong mga industriya, pagkat hanggat buhay yan, may manggagawang Tama yun. Pilipino o manggagawang Amerikano pag sa Amerika nang ginagawa. So, because of that, yung kita hindi lumalabas, no? At nagsisirculate yung mga sweldo at umuunlad yung bayan, dumadami yung yung umuunlad na mamamayan. So, ang tingin ko, maski sa Pilipinas, nung panahon ni Garcia, dun umunlad ng 12% growth rate per annum sa 4 consecutive years. Kaya yung sinagawa ni Trump, ba't hindi rin natin gawin Filipino first? Hindi naman. America first ang sabi ni Trump. Ang nangyayari, yung mga tagapamahala, America first din yung sinasabi. Dapat Filipino first, di ba? Dapat Filipino Pero first. American, Tama ka. Tama yun si kay Trump. Yeah, If but- you're a okay. Filipino, the Filipino first policy dapat. But the reality is, ipasok ko lang kasi one of the founders ako ng Women's Business Council, the reality is 99% of our economy is micro, small, medium enterprises, no? Yun ang dapat tignan ng gobyerno, how to support our Tatanong natin si small si industries. Commissioner Rene, paano ba yan? Mayroon ba tayong kailangan gawin to support the economy by supporting our SMSEs? Ayun. Yan po ang magandang panukala. Suwisyon ni Sinito Abito sa kanyang artikulo, Fixing the Broken System. Give attention to SMS, Small and Medium Economic Enterprises. Correct. Not the oligopolies and monopolies. Kasi ang daming nakikinabang po sa SMS po Maraming tatrabaho po at maraming nagiging masaya, magiging magiliw ang ating ekonomiya. They're Filipino entrepreneurs. Tama. So sana po ito po ay tangkilikin po natin. At ito po ay nasa saligang batas po natin, yung pagtangkil ng ating mga industriya po So sana po huwag kalimutan ito ng ating mga policy makers at mga sa pamahalaan na tangkilikin ang sariling atin. Kagaya ng yung banking system natin, although
one of the thrust should be access, kasi meron kang ang business, wala ka naman access to credit, no? Meron mga bangko pa dyan, nagtatanong na meron ka bang 3-year track record. Micro business ka nga nagtitinda ka ng barbecue. Anong track record ang kailangan mo, hindi ba? Access to credit, access to market, access to financial literacy. Yun dapat ang tignan ng ating gobyerno if they want to build the economy. Hindi yung Smart and Globe getting together, yung mga monopolies, Meralco and electricity. Siguro, palagay mo Rene, dapat ba kunin na ng gobyerno ulit? Kasi privatization, nagkamali at tayo sa privatization. Should government get back public service? Mukhang nasobrahan ng ating pamahalaan yung privatization, classmate. Dapat may balancing po ng privatization and government intervention. So kasi kung fully privatization, nakakatakot po no? For instance, bakit maraming bansa sa Europa na asensado? Nation of shopkeepers. Pero kung tingin mo sa monopolies yan, malaking malls, nawawala po yung mga small entrepreneurs. So dapat may balancing po of privatization and then government intervention enterprises. Sana ganun po ang gawin po nila. Do not leave it to monopolies and too much privatization. Or at the very least, strengthen government regulation, no? Di ba? Ganun? Kajimi, ikaw, you are an economist. Where should we moving forward? Hindi, magkakasama yan Umpisahan mo yung kultura, yung political structure, tapos ang dalawang bagay na yan, pinapaunlad para iangat yung ekonomiya. Kasi pag hindi umaangat yung ekonomiya, hindi nahihirapang mag-angat ng kultura Can you imagine yung mga hikahos sa mga depressed areas? Jimmy, maganda po yan. Because learning poverty rate ng Pilipinas sa East Asia and Pacific, 91%. Grades 4 and 5 cannot read and understand in one paragraph. Grades 4 and 5. In other countries, 3 to 0.4% lang ang kalang learning poverty rate. Sa atin, 91%, almost 100%, hindi nakakabasa, hindi nakakaintindi isang paragraph. Just imagine ang ating, because of malnutrition, economy natin, lack of opportunities, napakalimang eskwelahan, walang pamasahe, walang baon, again, back to poverty. Oh my God. So let's be optimistic about Thank you for your assessment of 2025 and your predictions for 2026. At salamat kay Mike Montero at kay Andrew Oti de la Cruz for your interventions. Your last message, classmate. My last message, classmate and Kajimi, sana po itong mga nangyayari sa ating lipunan, we look for the Kairos moments. These are opportunities. These are positive points for us to be challenged, to improve as a country. God is speaking to us through these events. Sana wag nating sayangin po by means of our participation, involvement, and awareness in all our social, economic, and political issues. And to continue patronizing DWIC for Maraming education. salamat, classmate. At sa mga nakikinig, ang susunod na programa natin ay IC Balita Tanghali kasama si Celi Ortega Bueno. Sabi nga ni classmate Rene is, God is talking to us. Ang message natin dito sa Laban para sa Karapatan, let us listen to God this coming 2026. Lorna Patao Kapunan kasama ang aking co-host, Jimmy Regulario dito sa Laban para sa Karapatan.